Ilang mga tsuper at operator ang sumugal na makabiyahe ngayong araw kahit hindi pa consolidated ang kanilang pinapasadang jeepney. Si Benji Durango sa sentro ng balita. Operator na nag-iisang pampaserong jeepney si Tatay Eddie. Biyaheng Antonio Rivera raon ang kanyang 25 taon ng ruta sa asosasyon nilang Barjoda. Sugal ang araw na ito para sa matanda dahil pinabiyahe niya ang kanyang jeep sa kanyang regular na tsuper kahit hindi pa ito consolidated. Ay, yun na nga ang sabi ko nga sa driver ko, konting ingat na lang. Kapag kasi nahuli, 10,000 ang multa ng tsuper at 1 taong suspensyon ng lisensya. 50,000 naman ang multa ng operator, impound pa ang jeep. Kaya sa 250 na boundary na nakukuha ni Tatay araw-araw, babay na lang sa jeep kapag nahuli. Ay, hindi ko natutubusin. Ay, napakalaki sa nakukuha noon ko. Hindi balik kong mga 1,000 lang, 2,000, pwede. Parang dead end na kasi ang sitwasyon ng matanda, pati na rin iba pang miyembro ng rutang ito. 10 miyembro ang pinakamalit na bilang para mag-consolidate. 5 lang sila. Wala rin namang kooperatiba na gustong umampon sa kanila. 6 na lang ang natira. O, nahatak na nga yung isa. Binenta na ng chap-chap, 12,000. O, di naman na lang ang natira, di lalo hindi kami nga aprubahan. Isa lamang sila sa mga pinagbabawalang bumiyahe ngayong araw, pero pilit pa rin nakikipagsapalaran. Kasama sila sa nasa 20% ng mga jeepney drivers and operators na sinasabi ng LTFRB at DOTR na unconsolidated pa rin kaya colorum ang turing sa kanila. Walang dokumento, walang sticker, hindi katulad ng driver na si Michael na kumpleto sa papel. Yan yung papel na pinapakita po ninyo? Yan. So paano po ninyo ma-identify na yung jeep nyo, ito may marka? May marka po yan. So pag may sumita ho, yan papakita? Ipapakita namin. Okay. Yan lang bang hinahanap? Ito lang po Pero hinahanap. yung sticker, di ba may sticker din? Ng asosasyon po yun. Pwedeng wala nun. Hindi, basta kuwang ka, binibili din kasi yun eh. Nakalagay sa sticker ang pangalan ng kooperatiba at ang LTFRB case number. Hindi pa lahat ay meron nito dahil kailangan pa itong idaan sa printing at binabayaran din ito ng driver sa halagang 250 pesos. Pero kung ano man ang available na pwedeng ipakita sa mga otoridad, kapwa naman itong tatanggapin para makapagpatuloy sa biyahe ang mga mapa-flag down na jeepney. Nagpapatuloy kasi ang crackdown sa mga colorum na jeepneys. Bagamat walang malawakang operasyon, sabi ng LTFRB, manonorpresa sila. Asahan na raw na mayroon silang sasampulan para sa mga unconsolidated jeepneys na bibiyahe pa rin kahit pagbabawalan. Para kay Tatay Eddie at sa 5 pa niyang mga kasama sa maiksing ruta sa Maynila, gusto pa rin nilang mapabilang sa programa. Wala naman, okay naman, maganda rin. Kaya lang dahil wala pa silang malinaw na paraan sa ngayon, kapit na lang muna sa patalim habang naghihintay ng magbago ang ihip ng hangin. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.